piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi! Good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong linggong pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-start, manalangin po tayo. Join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, we thank you for open heavens. Lord, salamat po sa bagong umaga, bagong lakas, bagong pag-asa, bagong inspirasyon mula sa iyong salita, Panginoon, na Lord, na iki-carry over namin buong maghapon. At Lord, kami namang mga anak mo, handang-handa na kami, Lord. Bukas na bukas ang aming mga puso at ang aming mga kamay. Lord, salong-salo kami na mga pagpapalang ilalaan mo at inilaan mo na sa buong maghapon na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, kamusta na po kayo? Hallelujah. Alam niyo, ang ating Panginoon po is very much interested sa going-ons ng ating mga buhay. Involved po ang ating Panginoon sa lahat ng mga pagkakataon at lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya nga po, everyday, kung magkakaroon po tayo ng konting moment or mga minuto na makadevote po tayo sa pakikinig ng ating AANP, well and good po yan. Kasi makapakinig po tayo, devotion tayo ng maikli ng Word of God upang sa ganon, meron tayong fuel for the whole day. Amen. So, kung ano man po yung mga challenges ng araw na ito, alam natin na sasamahan po tayo ng ating Panginoon, lalo na ng salita ng Diyos. So, ang pamagat po ng episode natin is Access by Faith. Sapagkat alam po natin na sa lahat ng mga bagay o hamon ng buhay na kakaharapin natin, yung mga kasagutan, yung mga gusto natin mangyari, yung mga gusto nating maging results, okay? Yung mga resulta ng ating mga pagpapagal, prayers, o yung mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, lahat po yan maa-access natin by faith. So, basahin po natin sa Romans chapter 5 verses 1 to 5 sa New King James Version. Ang sabi po doon, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and in perseverance, character, and in character, hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in the hearts of the Holy Spirit who was given to us. Praise the Lord. Ang ganda po nito sa translation sa Tagalog. Sabi po doon, kaya nga, yamang tayo ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Thank you, Lord, for that peace. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan din niya tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa biyaya. Ito po yung access by faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito tayo ay naninindigan at nagmamalaki sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang ito, kundi sa paghihirap ay nagmamalaki rin tayo dahil alam natin ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali. At ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa. Sa verse 5, hindi tayo pinapahiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na spirito na pinagkaloob na sa atin. Praise God. Alam niyo po, pagbabaybayin natin ang bawat salita na binahagi ko po sa inyo in the book of Romans, no? Talaga pong nakakataba ng puso. Na gayon na lamang yung pag-iisip sa atin ng ating Panginoon, na para bang on all sides, may cushion siya.
Okay? We may have a bumpy road in this lifetime. Or meron man tayong mga hamon, no, na hindi naman tayo palaging smooth sailing. Minsan may alog din o uga din sa atin, pero parang may cushion tayo lagi ng garantiya ng salita ng ating Panginoon sa atin. Ano? Na kumbaga yung pananampalataya natin is working for us. Okay, yung pananampalataya natin is serving us. No, yung mga plano, pangako ng ating Panginoon na mapangyari po ito sa atin, no, sa pamamagitan ng access na yon, yung access natin sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. So I don't know kung anong mga biyaya yung gusto nating tanggapin sa maghapon na ito. Ano yung mga biyaya na maaring pinagtatrabahuhan natin? We've been working hard for this particular need o yung want na ito or desire ng ating mga puso. I don't know about it, but you and I know kung ano yung mga personal nating mga nilalabi or hinihingi sa ating Panginoon. And the Bible is guaranteeing us that we have access by faith. Meron daw po tayong, kumbaga, daan para makapunta doon o daan makamit yung mga bagay, yung mga biyaya na yon sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Alam niyo, pag binubulay-bulay ko po ito, nakikilig-kilig ako kasi Lord, imagine mo, yung pag-asa na yon, our hope is not disappointed. Yung pag-asa natin, hindi po tayo nag-hope or umaasa para lang ilaglag tayo. Hindi po tayo umaasa o nag-e-expect na wala naman pala, hindi naman pala mangyayari. Alam niyo, hindi tayo dinadala ng Panginoon doon sa tugatog o hindi na tayo dinadala doon sa high note natin na tapos i-disappoint lang tayo ng Panginoon. Tapos nangako na hindi naman pala tutupadin. You know, our God is never like that. Kaya nga dito ginagarantiya sa atin that we have access by faith. Ibig sabihin, kung ano yung kailangan mo, ano yung gusto mo, ano yung wina-workout mo, ano yung nire-remedyohan o pinagtatrabahuan mo, or you know, you're working hard for, you have access by faith. Meron kang daan or susi para makamit ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos, sa Kanyang salita, sa pagtitiwala mo ng ating Panginoon na nangako ay tapat. Hallelujah. So sa buong maghapon po na ito, ano man yung mga bagay na ating inaasahan sa Diyos, maniwala po tayo, manindigan po tayo because our hope will not disappoint. Now, hope does not disappoint. Sabi po yun sa verse 5. So, kailangan po na tayo ay maging guaranteed o parang sigurista o nasiguro natin sa ating mga puso na tayo talaga ay umaasa at may pag-asa na hindi tayo i-disappoint ng ating Panginoon sa anumang mga bagay na hinihingi natin. So ano bang hinihingi mo ngayong umagang ito na tatakbo sa buong maghapon or probably within the week? May pangangailangan ka ba? Our hope in God will not disappoint. Meron ka bang karamdaman? Meron ka bang sakit? Meron ka bang mga iniinda sa iyong katawan? Our hope in God will not disappoint. Sabi sa Kanyang salita, sa pamamagitan ng latay ni Kristo, ikaw at ako ay Kanyang pinagaling. So yung pag-asa natin, umaasa tayo na tayo ay pinagaling na nga tayo. Kung meron kang kaguluhan ngayon, meron kang hindi maayos na problema, our hope will not disappoint. Tutulungan ka ng ating Panginoon na maayos anumang kaguluhan na yan because our God is an ever-present help in times of trouble. So ano pa ang mga bagay na minimithi mo, you're wanting, you're desiring? No, you just take note of these things and believe firmly that our God, that hope in God, will never disappoint us. Amen. We have access by faith. At sa umagang ito, sabay-sabay po tayong manalangin with full confidence that our God is faithful. We have already what we wanted. Asa atin na yung ating mga bagay na hinihingi sa pamamagitan ng pananampalatayang nasa sa atin na. So join me in this prayer. Father, in the name of Jesus, we have full confidence na anuman ang mga bagay na hinihingi namin, bagay na malayo pa o bagay na hindi pa namin nakikita, by faith, we have access, O God, of the substance we hope for and the things, O God, na hindi pa namin nakikita, nasa sa amin na Panginoon.
Salamat po sa guarantee ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa guarantee na kami mga anak mo, tutulungan mo kami, tutuparin mo ang aming mga hinihiling at mga pinapanalangin. We thank you for this grace. We bless you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye!